Ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapanood ninyo ay ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Patutugtugin natin ang buang video nang hindi mawala ang konteksto ng kanyang ipinapangaral. At ginagawa natin ito sa pamamagitan ng fair use. At bibigyan natin ng komento pagkatapos ng video. Ang mapapanood natin na yon ay tungkol sa bawal itawag sa mga mangangaral. Halina at atin nang panoorin. Na natin yung mga unang bawal na pinaglingkod ko sa inyo, bawal ukol sa pananalangin, sa paglilimo, sa pag-aayuno. Noong nakaraang linggo, bawal naman sa mangangaral. Nakita natin sa Biblia, bawal sa mangangaral ang magpayaman o pagkakwartahan ng relihiyon. Magtipo ng salapi sa bangko. Bawal ng Diyos sa mangangaral yan. Kung talagang sa Diyos. Sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipon ng kayamanan sa lupa, na dooy sumisira ang tanga at ang kalawang at dooy nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal yon. Bakit bawal ni Kristo yon? Sapagkat sino man ang wika hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya bawal ng Diyos sa mga ministro o mangangaral na talagang sa Diyos ang magpayaman. Ngayon po, ating itutuloyan. Sa ministro pa rin ang ating tatalakayin ngayon. Ano po ang mga bawal ng Diyos sa mangangaral? At ikumpara nyo yung mangangaral na sinasabi sa Biblia sa mangangaral na umaakay sa inyo sa kasalukuyan. Marami kasing bawal, hindi nila sinasabi. Umpisa ho tayo uli. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, yung bawal na itawag sa mangangaral. Kasi marami hong tawag ngayon. Meron akong alam, servant leader, punong lingkod. Meron akong alam, ang tawag sa kanya ay Jagad Guru, which means world teacher. Yun ho ang puno ng Chaitanya Mission. Si Daswarapananda Paramahamsa. Ayun. Yan, ang tawag sa kanya. Yan ang kanyang nickname. Si Butler. Kung narinig nyo na ang aral ng Chaitanya Mission dito sa Pilipinas, na isa sila sa mga nagtuturo na pagka ikaw daw binabanggit mo yung pangalan ng Diyos, ikaw pagpapalain. At ang pangalan daw ng Diyos ay mahigit na 100 milyon. Sabi ko, saan kayang Biblia pwedeng isulat yun? 100 milyong pangalan? Ba, kasing dami ng galaxy yun, ano? Sa ating universe. Saan kayang Biblia magkakasya yun? Ayun, ang paniwala nila. Ang tawag naman sa kanilang puno ay Jagad Guru. Ibig sabihin, world teacher. Doon naman sa isa ang tawag, beloved evangelist. Doon naman sa isa, dynamic evangelist. Doon naman sa isa ang tawag ay apostol. Ayan. Sama naman doon sa isa, Reverend Father, etc., etc. Kanya-kanya silang pakulo sa tawag yan. Titingnan natin sa Biblia, ano ang dapat itawag sa mangangaral na umaakay sa mga taong sa Diyos, yung mangangaral na sa Diyos.
Meron ho bang bawal na tawag? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Isa-isang direktong pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Basa. Datapwat kayo'y huwag patawag na rabi. Alam niyo po ba ibig sabihin ng huwag? Napag-aralan na natin yan. Pag sa Biblia ginagamit yung salitang huwag, ang kahulugay bawal. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga mangangaral, huwag kayong patatawag ng rabi. Capital R-A-B-B-I. I. Ay. Oh. Rabi. Yun ho ay plural. Ang kanyang singular ay Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro sa wikang Hebreo. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga mangaral, huwag kayong patatawag ng rabi o guro. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ayun. Kaya, sa pakilala ng Biblia, iisa lang ang guro ng pangkalahatang Kristiyano. Bawal sa mga ministro ni Kristo, sa mga apostol, na patawag sila ng rabi o rabbonai. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, iisa lang ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Kung magkakapatid ba, anong tawag? Saan kayo nakakitang ang kapatid tumatawag ng guro sa kanyang kapatid? Ha? Maaari pa siguro kuya, siyaho, sangko. Di ba? Maaari, di nyo na alam yung mga sangko, siyaho. Wala na yun ngayon. Diche, sinse, sanse, diko, marae. Pero yun ang tawag, magkakapatid eh. Pero para tawagin mo yung kapatid mo na guro o reverendo, hindi yata kasali yun. Hindi tama yun. Ang pakilala ay magkakapatid ng Kristiyano, tapos papatawag ka sa akin ng Most Holy Father? Hindi naman yata tama yun. Tama yun. Bakit? Bawal ni Kristo, kaya kauna-unahang mali eh. Bawal nga ni Kristo eh. Huwag kayong patatawag ng rabi. Iisa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Sino po yung iisang guro? Na yun lamang ang dapat tawaging rabi at hindi tayo dapat patawag ng rabi. Pakinggan nyo, kung ikaw ay mangaral na sa Diyos, bawal patawag ng rabi dahil iisa lang ang rabi o rabbonai o guro. Sino yon? Pakinggan nyo sa Judas versikulo 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. Sino po yung iisang guro? Maliwanag, papaliwanag mo pa ba yun? Bawal patawag ng guro dahil isa lang ang guro. Sino yung guro? Iisang guro at Panginoong si Hesus Kristo. That is very definite in the scriptures. No one must be misled. There is only but one guru. Tapos ngayon, lilitaw si Jagad Guro. Saka mo sasabihin sa akin, ikaw, Jagad Guro. Bawal ni Kristong patawag kang guro, nagpapatawag kang guro. Meron naman sa mga religious leader sa Israel, nagpapatawag naman ng rabi. Di ba? Diretsong bawal ni Kristo. Di ba may mga rabi ngayon sa Israel, ano? Yan yung mga diretsong kaaway ni Kristo yung mga yan. Aba, ngayon dahil nagpapatawag ng guro. Siguro uhaw na uhaw sila sa karangalan. At ang masama pa, dudugtungan pa ng another kadugtong. Kuminsan nga dapat adjective na lang eh. Kung mo dinodoble-doble, nagkakaroon patuloy ng adverb, di ba, no? Most Holy Father. Yung holy, yun po ay adjective. Di ba? Yung holy, adjective yun eh. Ay, adverb pala. O adjective. Kung nga gusto nila, mataas na karangalan, nilagyan pa yung holy, nilagyan pa ng most. Adverb na yon. Because an adverb is a word that modify
an adjective, a verb, or another adverb. Ngayon, ang nakalagay, most holy Father. Yun namang isa, Reverend Father. Yun namang isa, Very Reverend. Yan o, mga tawag. Huwag ko kayo magagalit, ho. Yan ang mga tawag. At kung yan hindi totoo, pwede nyo akong akusahan. Ako, naniniwala ako, totoo yan dahil nakikita ko yan sa mga banner Welcome, the Most Holy Father. Isa naman, Very Reverend Father. Yun naman isa, Reverend Father. Yung namang hindi nagpapatawag ng Father, ang patawag naman, Reverend Pastor. Yan ang mga titulo Reverend Pastor. Yan. Tingnan nga ho natin sa Biblia kung may papasadyang kahit isa, no? Bawal patawag ng guro o rabi. Ano pa ang isang bawal ipatawag? Pakinggan nyo. At, Sa isang talata ng Mateo 23, ganito ating mababasa. at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bawal palang tawaging ama ang sino man tao sa lupa pagkadating sa relihiyon. Meron ho ba kayong alam na relihiyon ang tawag nila sa kanilang pastor, ama? Palagay ko may alam kayo Sino ho? Kasi yung salitang papa, salitang Latin which means father. Salitang Griego, patos. Father sa Latin, papa. Sa Tagalog, ama. Sa English, father. Sabi ni Kristo, huwag kayong tatawag ng ama sa mga tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, bawal hong patawag ng ama. Sapagkat iisa ang wika, ang inyong ama, siya na nasa langit. Sa makatwidang tatawagin lang nating ama, yung nasa langit. Paano natin siya tinatawag na ama? 23, ganito 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Dumalangin na kayo ganito. Paano dalangin? Ama namin na nasa langit ka. Ayun. Our Father who art in heaven. Ama naming nasa langit ka, ang sabi ng Biblia. O di kayo liwanag na ang tatawaging ama, yung nasa langit. Sa lupa, wag kayong tatawag ng ama sa kanino man tao sa lupa. Basahin mo nga uli yung baka hindi naiintindihan ng iba. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Naintindihan po natin, maliwanag Bawal tumawag ka ng ama sa sino man tao sa lupa. Bakit ang ating mga obispo at mga pare tinatawag nating ama? Kung tayo'y sumusunod kay Kristo. Sabi niya huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Pagdating sa pananampalataya, bawal yon. Sa bahay niyo, tatay mo yun, pwede yun. Tatay yun, papa, daddy, papi pa nga ang tawag ng iba Diba? Pwede yun. Hindi naman pan-relihiyon yun, pambahay yun. Pero pagdating sa relihiyon, bawal ni Kristo tawagin mong ama sino mang tao sa lupa. Ang tatawagin mong ama yung nasa langit. At kung mananalangin ka, sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, ama namin na nasa langit ka. Bawal tawagi ama. Tayo, kayo na nga humatol, tumatawag ba kayo ng ama o hindi? Kayo na humatol. Huwag kayong magagalit sa akin. Nasa Biblia nyo yan Sa lahat ng Biblia, nandun yan. Bawal tawaging ama ang sino man tao sa lupa. Lalo na kung dudugtungan mo pa ng reverend. Bakit? Alam nyo ba yung reverend kung anong gamit sa Biblia noon, mga kababayan?
Pakinggan nyo, basahin natin ang gamit ng reverend sa Biblia. Basa. He sent redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. He sent redemption unto his people. Oh? He commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. 111 verse 9 of the book of Psalms. And that is the only verse in the English Bible using the word reverend. Yan ho ang katangi-tanging talata sa Biblia na gumagamit ng salitang reverend o reverendo. Kanino ginamit yung salitang reverendo sa Biblia? Minsan lang ginamit ho. Sa mga apostol, hindi sila gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Sa mga apostol, sa mga ministro ni Kristo, hindi gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Yung mga pastor sa unang iglesia, hindi nagpatawag ng reverend para gamitin sa kanila. Iisa ho ang pinaggamitan ng reverendo sa Biblia, yun po ay ang pangalan ng Amang nasa langit. Holy and reverend is his name. Banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Doon nakalagay yung reverend. Tapos inalis doon sa pangalan ng Diyos, inilagay sa pangalan ng pastor. Kayo, payag ho kayo? Payag ho kayo? Ako, palagay ko, yung mga kapatid dito, pag nagpatawag ako reverend, magagalit sa akin eh. Alam kasi nila kung saan ginamit yun eh. Sa pangalan lang ng Diyos ginamit yun. Tapos gagamitin mo sa pangalan ng tao, taong nagkakasala, taong kuminsan nanluluko pa ng kapwa, ang tawag mo reverendo. Tumataginting na reverendo. Reverendo, tuloy po kayo. Magandang umaga po, reverendo. Mano po, reverendo. Distigo Santo, Distigo Santo. Kung Biblia ho sasangguniin natin, bawal yun eh. Masama yun. Pag bawal ng Diyos, masama yun para sa Diyos. Ayaw niya nun. Ang pangalan niya lang ang tinatawag na reverendo sa Biblia. Pero pangalan ng taong nagkakasalang, kagaya ko halimbawa, masama po sa Diyos yan. Kaya yung pagtawag ng reverend, lalo naman yung isa. Most Holy Father. Di ba yung most nasa superlative degree yun, ano? Di ba pagka superlative degree na ng adjective at saka ng adverb, wala nang kasunod. Superlative na the highest degree of adjective. Di ba may comparative, may superlative, may simple. Ang ginawa ho sa atin tinawag doon sa mga ngaral natin, Most Holy Father. Tanong, paano mo patatawagin yung Ama sa langit? Yung most holy, ginamit mo na dun dito sa lupa. Ano ang gagamitin mo sa nasa langit? Ano? It's plain and simple. Nano? Father. Di ba kung tawagin yun? Ama? Father? Our Father. Nuestro Padre. Patros, nosotros. Walang nakadugtog na most. Kaya delikado tayo pag hindi tayo maniniwala sa Biblia. Nagagalit ang Diyos sa atin dahil nilalapastangan natin yung kanyang kautusan. Sabi, huwag kang tatawag na kami, tinatawag mo eh. Nilagyan mo pa nga ng adjective na most holy eh. Yun naman iba, reverendo. Yung iba naman, nagpatawag ng apostol. Ha? Apostol failure. Hindi ba? Failure ang spelling F-A-I-L-U-R-E. Biro mo yun? Si apostol failure. Failure nga dahil ba't ka magpapatawag ng apostol? Ano ba ang tawag sa mga magkakapatid sa iglesia? Pakinggan nyo. Nang tawagin si San Pablo kung anong tawag sa kanya sa 2 Pedro 3, versikulo 15.
At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid. Anong tawag sa kanya? Kapatid. Kapatid na Pablo. Merong katunayan? Ang tawag sa kanya, kapatid. Kapatid na Pablo. O, pakinggan nyo. 2:36. Kapatid na Pedro. Ang tawag, kapatid, hindi apostol. Yung apostol, office yun, katungkulan yun, hindi tawag. Iba nagkakamali eh. Oh, di ba? Ano po ibig ko sabihin? Yung apostol, office yun eh. Ang tawag, doon sa may office na apostol, pag Kristiyano ang tumatawag, pakinggan nyo. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Ano ang tawag? mga kapatid, anong gagawin namin? O, kita nyo. Ano tawag nila kay Apostol Pedro? At sa iba apostol? Mga kapatid. Hindi sinabi, Reverend Apostle Peter, have pity on me. Tapos sabi naman ng Apostle Peter, Distigo Santo, Distigo Santo. Mayroon ba gano'n? Walang record na gano'n eh. Ang tawag kapatid, kahit na sila'y nagkasala, kahit na sila'y hindi nagkasala, ordinaryong pagtatawagan, ang tawag kapatid. Kahit na si Pedro'y nasa authority at nagtuturo ng kanilang kaligtasan, anong nararapat naming gawin, mga kapatid? Kapatid ang tawag sa mga apostol. Hindi ang tawag ay apostol, sapagkat yung apostol, office. Yan dapat nating maintindihan. Kaya po, alam nyo, yung mga yan nagpapatawag ngayon ng apostol, Reverend Father, ha? Reverend Pastor, tapos Most Holy Father, Very Reverend Father. Yan o, mga paltos na lahat sa Biblia. Huwag naman kayo magagalit sa akin. Ngayon, kung talagang ayaw kayo maniwala, di tawagin nyo yung pastor nyo. Yung nagpapatawag na reverendo. At iharap nyo sa akin. O, di, pag-usapan natin. Walang away. Alam nyo, mga kababayan, ako na namumroblema po ako. Kasalukuyan ako, napakabigat ng aking iniisip tungkol sa relihiyon. Bakit? Naawa ko sa mga Pilipino, napagluloko tayo. Kaya ko kaya kung hanguin ang lahat ng Pilipino sa panluloko sa panahong ito? Eh, talampakang binabaliwala yung aral ng Biblia. Eh, diretso nakasulat. Huwag papatawag ng rabi, may nagpapatawag ng rabi. Huwag patawag ng ama, may nagpapatawag ng ama. Tapos may reverendo pa, may pastor pa, mayroon pang apostol. Mga tawag na hindi naman illegitimate na tawag yan kung pag-uusap Biblia. Kaya ako namamangha na naiisip ko, kawa-awa maraming tao. Kawa-awa, niluloko na eh. Umaamin pa. Opo, among. Nung panahon daw ng Kastila, ang tawag doon, among eh. Opo, among. Aamin ka pa eh. Mano po, among? Mano po, among? Tanungin niyo yung matatanda, among ang tawag nila. O ano ba ibig sabihin ng among? Eh di ikaw ang alipin, amo siya. Eh sa Biblia ba, pwedeng ang miyembro alipin at yung mangangaral ang amo? Pakinggan nyo, sa isang talata ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 5, ganito ating mababasa, mga kababayan. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Sabi ni San Pedro, sa mga matatanda sa inyo, umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo Na at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. ayun, gagamit ka kayo ng pagpupuno, mangangaral ka, gagamit ka ng pagpupuno, huwag sa pilitan. Tuloy. Hindi din naman ang gaya na kayo may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Huwag din kayong parang Panginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Eh ngayon ho, yung mga mangangaral, parang Panginoon. Binubuhat ho yan eh. Alam niyo ba yon? May mangangaral, pinuprosesyon. Alam niyo yon? Nakakita na kayo na.
Nadala mo ba, Marcos, yung pinoprocess yung mga ngaral? Pinoprocess yun eh. Habang nakasaludo yung mga gwardyang hindi nadaanan yung nakakulay yelo, ang gwardya, dami. Daan-daan. Tapos siya naman buhat-buhat ng 6 na tao. Pinoprocess yun siya. Sinasaluduhan pa siyang ganon. At para talagang Panginoon. Diba? Kilala nyo kung sino yon? Mga ngaral yon. Ministro yon. May corona pa nga yun eh. Kilala nyo na. Nasabi sa pasyon yon. Ang mga pagmimilagro tutulungan ng demonyo. Sasakay sa ereplano. At dito sa buong mundo maghahari itong lilo. Maghahari talaga. Kaya may korone. Itong sukaban at lilo magdarayang walang toto, kalupit-lupit na tao, kampo ng mga demonyo, ang pangalay Antikristo. Biro mo, pati sa pasyon nakasulat yun. Hindi naman akin yung pasyon, gawa ng pari yun. Sabi ng Diyos sa mga ngaral, huwag kayong maggumamit ng pagpupunong sapilitan. Sabi, huwag kayong parang Panginoon sa pinangangasiwa ang kawan na ipinagtagubilin sa inyo. Kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. tuloy, At sa pagkahayag ng Pangulong Pastor, ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kaluwalhatian. yun, sabi, maging uliran kayo ng kawan. Huwag kayong parang Panginoon. Uliran kayo ng kawan. Hindi ako payag na yung mga ngaral parang papaliguan. Kagaya nung nasa Bataan, iihi lang ang may hawak ng aranole, 6 na babae. Biro mo may asawa siya, ang tagahawak ng arinolay babaeng dalaga, iihi ka, tapos pag dumumi, huhugasan ng puwit ng dalagang, napakatangang dalaga naman nun, biro mo yun. Matindi, mga kababayan. Kaya hindi katakataka, biro mo, puno ng relihiyon, 48 asawa. Katakataka pa ba yun? Naniniwala ka pa bang yung relihiyon mo totoo? Kinakalon niya ka na ministro mo? Naniniwala ka pang mapupunta ka sa langit? Iihi sa'yo, ihaharap yung kanyang harap at ikaw ang nakasahod na arinola? Ako, naku, sa akin gawin niya, ibubuhos ko sa kanya yung pagkaihi niya, maniwala ka. Sabi sa Biblia, huwag kang parang Panginoon. May ginawa ka ng Panginoon niyang mga miyembro. Pagkatapos, hinahalikan ng kamay, minamanuhan. Yung iba naman, niluluhuran ng miyembro, payag naman. Diba? Pakikita ko sa inyo. Magdala ka nga nung pag-ordinasyon nakaluhod kay yung mga miyembro niya. Meron ka ba dyan? Kung bino mo, luluhod yung miyembro, pumapayag ka, luhuran ka ng miyembro, paano kang Panginoon? Ang tindi ng mga mangaral ngayon. Pero talaga, kung minsan naisip ko sana kako, lahat ng mga mangaral, dalhin sa luneta, maglagay doon ng malaking sangkalan at saka malaking itak. Lahat ng mahuling sinungaling, talungin ng tanungin. Pag nahuling ng lolo ko nagsisinungaling, tabasan ng leeg. Itapon doon sa, pakain sa pating. Hindi, nabawasan ng manluloko sa mundo. Kaya lang hindi pwede ngayon yun eh. Pero kung pwede yun, unang-una ako mag-a-apply. Na pag napatunayan ako'y nanloloko, patatabas ko leeg ko. Ako naniniwala, maraming matatabasan sa luneta. Huwag nyo lang akong uunahin. Dapat matanong ko muna sila lahat. Dahil pag ako nawala, wala nang tatanong dun sa mga yun. Baka walang matabas. Pero pag nandun ako at ako magtatanong, makikita nyo kung paano tayo niloloko. Tanong,
Ikaw ba kapatid, mangangaral, ano sagot? Palagay nyo, ano isasagot? Natural. Nangangaral siya. Siyempre, sabihin niya, sa Diyos siya. Ano ang tawag sa'yo ng mga tao? Father Eka. Hindi ba bawal sa Biblia ang patawag ng Ama? Hindi naman ako nagpapatawag. Sila lang ang tumatawag sa akin. Pagbawalan mo. Alam mo palang mali. Di pagbawalan mo yung tumatawag sa'yo. Pag hindi nakinig, tiwalag mo. Tignan ko kung may tumawag pa sa'yo uli ng Ama. Tuwa ka naman tinatawag ka ng Ama. Biro mo matanda pa sa nanay mo yung tumatawag sa'yo ng Ama. Hindi ba't yung mga ngaral pagkakagraduate bata pa? 29 anyos inordinahan. Ang tawag sa kanya Father. Aba yung matanda pa sa lolo niya, nagmano, pinamano naman. Ha? At ang tawag sa kanya, Father, baliktad na mundo talaga. Biro mo yun. Matindi. Talungin mo mga ngaral. Nasa Biblia ba yan? Ginagawa mo na yan? Pinapatawag mo sa iyo, Ama? Wala. Bawal nga ba't papatawag ka? Kasi tinatawag ikakondil Sabi no iba, ba't kako nyo sinasamba? Hindi naman namin sinasamba. Ginagalang lang namin. Ayan, yan mga palusot yan Sabi sa Biblia, huwag kang luluhod lumuhod ka na. Nilagyan mo pa ng kandila. Ano pa tawag mo ron? Hindi pa rin tama. Tama pa rin yun. Mali. Madali naman mahuli, pastor Gamitan yung Biblia. Madali mahuli yan. Kaya lang yung iba sa mga kapatid natin Pilipino, galit talaga pagka sinasabi mo totoo. Kaya kung minsan tuloy, parang naisip ko, para wala ka akong kaso, para wala akong kaaway. Wag na akong magsalita. Pag wag na akong magsalita, tamaan na lang ako ng kidlat. Mabuti pa. Mabuti pa, mamatay na lang ako kaysa alam ko yung totoo, hindi ko sasabihin. Kaya mas mabuti pa, mamatay na lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Pagka mapipigilan akong sabihin ko yung totoo dahil nag-aalala ko, nagagalit ang tao sa akin, idinidimanda ako ng mga kapwa ko mangaral. Pinasasama ako sa mga kababayan. Dahil doon titigil na ako, mabuti pa, mamatay na lang ako. Bakit? Kasi ano pa silbi mo kung hindi mo sasabihin yung ipinasasabi ng Diyos? Sa bagay, sino ba naman tao gustong mamatay kundi si Raulo? Di ba? Ang nagpapakamatay lang naman, nasisiraan ng bait Pero pag matino ka, ayaw mo naman mamatay. Matanda nga Meron ako nakita matanda, 120 anyos na, pag mamatay ako, para sa palagay ko, pagka ganun katanda na ako, parang ayoko na rin mabuhay. Biro mo. Ano ba? Mumuya ka lang man piritong man isa. Isa'y ipin dito, wala pang katapat. Maghapon na hindi mahuli-huli, ano pa kwentang mabuhay nun? Hindi yun ang aking paraan ng pamumuhay na nalalaan Mas gusto kong mabuhay sa problema kung ang problema ay dulot ng pagsasabi ko ng totoo. Mas gusto ko nang mabuhay na kinagagalitan kung ang pagkagalit ng tao sa akin yung kagaya nung sinasabi ng Biblia. Ba't sila galit? Pakinggan nyo sa 4 ng Galacia. Ganito ating mababasa. Kaya nga, ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Naging kaaway ko ba kaya dahil sinasabi ko ang katotohanan? Sabi ni Pablo. Is it because I'm telling you the truth? Kaya kayo galit sa akin? Nasa sa inyo na yan. Wala na akong sagutin sa Diyos. Basta ang sagutin ko, sabihin ko yung totoo. Magalit kahit matuwa, sasabihin ko talaga yon. At di naman ako natatakot. Sabi ni Kristo, huwag ka matatakot, sabihin mo yung totoo totoo yung sinasabi ko. Di magalit na kayong lahat. Kahit ho kayong lahat dito, magalit kayo sa akin. Hindi bali. Gusto nyo, magalit na kayo ngayon? Magalit kayo. Hindi ho ko natatakot sa galit ng kapwa ko tao. Ang kinatatakutan ko yung galit ng Diyos sa akin. Baka yung Diyos ang magalit, yun ang pakiusap ko sa Kanya, huwag siya magagalit sa akin. Kasi pag ang Diyos pa nagalit sa akin, wala na akong susuotan Galit pa sa akin ng born again, galit pa sa akin ng Baptist, galit sa akin ng mga Methodist, mga pastor galit sa akin. Sino pa hindi galit sa akin? Wala na. Pag nagalit pa ang Diyos, kawawa na ako. Kaya,
Di bali na magalit kayo sa akin. Basta't wag lang ang Diyos ang magalit. At pagka sinabi ng Diyos na sabihin ko, kahit ang tatay ko't nanay ko magalit, sasabihin ko talaga yon. Maniwala kayo't hindi. Magala kayo't hindi. Matuwa kayo't malungkot, sasabihin ko yon. Bawal ng Diyos yan eh. Patawag ng Rabi, bawal patawag ng Ama. Pagkatapos bawal magpapanginoon ng mga ngaral. Tapos yung ginawa mga ngaral ngayon, mga Panginoon ng mga miyembro. Brother, pakamay naman. Pag nakamay, ay pwede na ako mamatay. Nakamayan ko, sugo. Maniwala ka. Dadaan yung sugo. Bukas ng umaga dadaan. Ngayong gabi pa lang, nakapatrolya na lahat ng dadaan at may mga nakabantay na. Ayan. Huwag kayong magagalit. Mag-isip lang kayo. Ginawa tayong alipin sa relihiyon. Niloko tayo ng niloko. Pinagkakwartahan na tayo, ginawa pa tayong alila. At pagka sinumpong, gagawin ka pang asawa. Amen? Delikado yan. Magkakaanak ka ng apo ng Diyos. Totoo yun eh. Siya raw anak ng Diyos. Hihipuin yung dalaga. Huwag kang kikibo, Diyos ang hihipo. Walang. Pag ipinanganak, apo ng Diyos. Biro mo magkakaanak ka, apo ng Diyos. Okay na, apo ng Diyos yun eh. Payag ka na. Inanakan, nakailan, naka-36 ang naanakan. Yung isa naman naka-48. O, akala nyo, chismis to. Hindi. Gusto nyo, bibigay ko sa inyo papeles eh. Chismis ba? No. Totoo yun. Nangyari na yan sa relihiyon. Marami ng pangyayari na ganap. Kaya, kung alam lang natin yung bawal, hindi tayo maluloko eh. Bawal na Panginoonin mo yung mga ngaral mo na para siya na ang Diyos. Hinahalikan sa paa, binubuhat, niluluhuran. Sabi ni Pedro, wag kang magpatira pa sa harap ko. Tao rin ako. O si Pablo, pumayag ba? Basa. Pakinggan nyo. At nang makita, Datapwat nang marinig ito ng mga apostol nang makita nila muna. at nang makita ng karamihan ang ginawa ni Pablo, ay nagsigawan sila na sinasabi sa wikang Lycaonia, ang mga Diyos ay nagsibaba sa atin sa anyo ng mga tao. Oh. At tinawag nilang Jupiter si Bernabe at Mercurio si Pablo, sapagkat siya ang pangulong tagapagsalita. Tuloy. At ang saserdote ni Jupiter na ang kanyang templo'y nasa harap ng bayan ay nagdala ng mga baka at mga putong na bulaklak sa mga pintuang daan at ibig maghaing kasama ng mga karamihan. Ayun. Nung makita nilang gumawa ng himala si Pablo, ang ginawa ng mga tao, nagdala ng mga bulaklak at mga baka. Iahain kay Pablo. Ano ang sabi ni Pablo? Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo, ay hinapak nila ang kanilang mga damit at nagsipanakbo sa gitna ng karamihan na nagsisigaw at nagsisipagsabi, mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao ring may mga karamdamang gaya ninyo. Kita nyo? Ba't nyo ginagawa sa amin yan? Ba't nyo kami dinadala ng mga bulaklak? Mga tao rin kaming may karamdamang gaya nyo, sabi ni Pablo. Ngayon, alayan mo ng bulaklak, tuntua pa. Ha? Luhuran mo, tuntua pa. Mga apostol, yung tunay na apostol, ayaw. Tao rin kami, ba't nyo kami ginaganyan? May karamdaman din kaming gaya nyo. Sabi niya. Kaya, maliwanag sa Biblia, bawal yan. Bibigyan natin ng komento ang napanood nating video. Ito ay malayang komento lamang at hindi upang magmarunong. Magkomento rin kayo para magpalitan tayo ng mga kaalaman sa napanood nating video. Ang pangangaral ni Brad Eli Soriano ay malinaw na nagpapaalala na ang isang mangangaral ay lingkod lamang ng Diyos at hindi dapat itaas sa posisyon na parang may sariling autoridad sa kaligtasan.
Ang paggamit ng mga titulo ay dapat nakaayon sa Biblia at hindi sa tradisyon o kultura. Mahalaga ang mensaheng ito dahil pinapanatili nitong si Hesukristo ang sentro ng pananampalataya at hindi ang tao. Ang tunay na mga ngaral ay nakikilala sa kababaan at katapatan sa aral, hindi sa mga tawag o titulo. Kung nagustuhan ninyo ang aking upload video, paki-like naman, subscribe, share at comment. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood.